Hi guys, welcome back to my channel. So sa video na to guys ay ating alamin kung ano nga ba yung advantage ng merong experience sa inter-island na barko. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutang subscribe ang aking YouTube channel para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. So bago ko umpisahan ang video na to mga kabuhay barko ay intro muna tayo. So yung guys, balik tayo ngayon sa ating topic ngayon. Kung ano-ano nga ba yung mga advantage ng merong experience sa inter-island na barko. So actually guys, kadalasan mga kabuhay barko is lalong-lalo na kapag walang backer mga kabuhay barko is unahin ko mga kabuhay barko is yung advantage na merong experience sa inter-island is yung lalong-lalo na kapag wala kang backer mga kabuhay barko is napakalaking bagay na meron kang experience at least 1 year sa inter-island na barko. So at least kahit pa paano mga kabuhay barko kapag nag-apply ka sa mga shipping company is advantage mo na yan mga kabuhay barko. So kumbaga mga kabuhay barko kapag may experience ka sa inter-island and kapag in-interview ka at least kahit pa paano mga kabuhay barko is meron ka ng idea kung lalong-lalo na kung ikaw ay isang engine cadet. So at least alam mo na yung mga parte ng or mga parte or mga pangalan ng mga machinery sa buong engine room mga kabuhay barko. So napakahirap mga kabuhay barko kapag ikaw ay walang inter-island experience, lalo na kapag ikaw ay nag-apply na sa mga shipping company na international. So napakalaking bagay mga kabuhay barko kasi kapag tinanong ka kasi mga kabuhay barko ng isang crewing manager is talagang sasalain ka niyan mga kabuhay barko kapag ikaw ay nag-a-apply pa lamang and then wala kang backer mga kabuhay barko. So pinaka the best mga kabuhay barko is kumuha ka talaga ng experience sa inter-island. So at least mga kabuhay barko kapag kumuha ka ng experience sa inter-island is malalaman mo talaga kung ano nga ba yung iyong trabaho pagdating sa barko. So marami yan kasi akong mga nakasama mga kabuhay barko minsan is nagsisisi sila lalo na kapag malalakas yung mga backer nila mga kabuhay barko. So hindi na kasi nila alam o wala pa silang idea sa trabaho nila pagdating sa barko. So sa mga barkong international mga kabuhay barko kasi kadalasan kapag malalakas ang mga backer nila mga kabuhay barko is yung diretso pasok sila and then nag-utility lang sa isang shipping company. So makakasakay agad sila mga after 5 months, 6 months, 7 months like that. So pagdating sa barko mga kabuhay barko is zero balance sila, so zero knowledge. So kumbaga mga kabuhay barko, ito yung sinasabi ko sa inyo na napaka-importante na meron kang at least 1 year experience sa inter-island na barko. So kahit anong klase yung barko mga kabuhay barko sa inter-island is napaka-importante na meron ka talagang experience. So yung number 1 mga kabuhay barko is yung advantage mo pagdating sa applyan is yung meron kang experience sa inter-island and merong tatak ang iyong simas book na talagang sumakay ka talaga mga kabuhay barko. Kasi may mga nag-inter-island kasi mga kabuhay barko na sasakay lang sila ng 1 month and may mga shipping company kasi mga kabuhay barko sa Pilipinas na nababayaran. So kumbaga 1 month lang sasakay sa kanilang barko and 11 months and 1 year yung itatatak sa kanilang simas book. So kumbaga yung isang kadite is hindi sasakay sa kanilang barko, so palalabasin lang na kumuha sila ng experience. So may mga company kasi mga kabuhay barko talaga sa inter-island na nababayaran mga kabuhay barko. So kadalasan kasi talaga mga kabuhay barko kapag kukuha ka ng experience sa inter-island is maglalagay ka talaga mga kabuhay barko. So katulad ng nangyari sa akin mga kabuhay barko, year 2007 pagka-graduate ko, March ako graduate and March ako nag-graduate 2007 mga kabuhay barko, and nagpursige ako na makasakay talaga sa inter-island kasi unang-una is wala talaga akong backer mga kabuhay barko. So nagpursige ako talaga para sa aking sarili and so ayun nga mga kabuhay barko na nakumpleto ako ng mga requirements ko and then pagka-kumpleto ng mga requirements ko mga kabuhay barko is nag-apply ako sa isang shipping company sa inter-island. So I remember mga kabuhay barko na naglagay talaga ako ng placement fee para makasakay. So ang place
assessment fee ko nun mga kabuhay barko is 12,000 pesos mga kabuhay barko. So sa 12,000 pesos na yun mga kabuhay barko is meron ako nung tinatawag na allowance na 1,200 per quincenas mga kabuhay barko. So every 15 is may 1,200 ako na allowance na galing sa shipping company na yun. So kumbaga ibinalik lang sa akin yung ibinayad ko, and then every end of the month mga kabuhay barko is binibigyan nila ulit ako ng 1,200, and libre naman ako sa akinasakyan mga kabuhay barko sa Inter-Island. So ayun kasi talaga mga kabuhay barko ngayon is lumalabas talaga sa mga shipping company ngayon sa Pilipinas is talagang magbabayad ka muna bago ka makasampa sa kanila. So yung number 2 mga kabuhay barko is ang magiging advantage mo kapag ikaw ay merong experience sa Inter-Island is yung meron ka ng knowledge mga kabuhay barko. So at least kahit pa paano mga kabuhay barko is malayo na yung different ng trabaho pagdating sa international, pero at least mga kabuhay barko kung ikaw ay isang engine cadet is alam mo na yung mga parte talaga ng mga makinarya katulad ng purifier, generator, WOS or oil water separator, so and yung mga ballast pump, yung mga bomba na ginagamit pagka-transfer katulad ng mga sludge pump. So and then alam mo na yung mga tools mga kabuhay barko. So napakalaking bagay talaga kasi mga kabuhay barko talaga na meron ka talagang experience sa Inter-Island. So para naman sa mga sa dikadit mga kabuhay barko is at least kahit pa paano is makakapag-aral ka habang ang barko ninyo is tumatakbo sa gitna or kapag ikaw ay on board sa Inter-Island. So at least kahit pa paano mga kabuhay barko, pag sakay mo sa international is may idea ka na sa mga equipment na nakalagay o kung anong kailangang i-operate pagdating sa bridge mga kabuhay barko. And siyempre mga kabuhay barko, iba yung trabaho sa international, iba yung trabaho sa Inter-Island. So kumbaga mga kabuhay barko, lalong-lalo na siyempre alam naman natin kapag sinabing decadent is talagang bugbog ka sa trabaho muna, lalong-lalo kapag ikaw ay nakasampa ng isang full crew na barko mga kabuhay barko. Pagdating sa international is talagang bubugbugin ka talaga sa trabaho mga kabuhay barko. So kadalasan na magiging trabaho mo dyan is kasama ka ng mga OS or ordinary seaman, able seaman at may busod. So ikaw yung magiging assistant nila mga kabuhay barko. So kumbaga at least kahit paano alam mo na kung paano magtimpla ng mga pintura, alam mo na yung tinatawag na jet chisel, alam mo na kung paano gamitin ang chisel o yung pangatok ng mga kalawang dyan mga kabuhay barko. So yung number 3 mga kabuhay barko is yung advantage na mayroong experience sa Inter-Island is alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin pagdating sa barko. So kung ikaw isang engine cadet mga kabuhay barko is alam mo na kung ano yung mga dapat mong gawin pagdating sa barko. So kadalasan kasi mga kabuhay barko kapag isa kang engine cadet talaga pagdating sa international is lagi ka lang assistant ng mga engineer. So bawal kang gumalaw dyan. So kumbaga ano ka lang dyan yung lookout ka lang lagi or assistant ka lang talaga ng mga engineer mga kabuhay barko pagdating sa makina kapag ikaw ay first time sasakay ng barko, lalong-lalo na kapag international. So at least kahit pa paano mga kabuhay barko talaga kapag meron kang experience sa Inter-Island is napakalaking advantage na mga kabuhay barko. So kumbaga malayo pa man pero at least sa mga makinarya mga kabuhay barko is meron ka ng idea na at least sa 100% is meron kang 40% na idea pagdating sa barko na international. So napakalaking advantage mga kabuhay barko talaga kapag meron kang experience sa Inter-Island. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video. Sana'y nagkaroon kayo ng idea kung bakit nga ba napakalaga na kumuha ka muna ng experience sa Inter-Island bago ka sumabak sa international na barko. So kung nagustuhan mo ang video na to mga kabuhay barko, ay huwag mo kalimutang i-share ang video na to para magkaroon pa rin ng idea yung mga nag-aaral pa lamang ngayon ng mga seaman at gustong mag-Inter-Island o gustong kumuha ng experience sa Inter-Island. So yun lamang mga kabuhay barko for today's video.